Dalawang sasakyan ang naharang ng mga enforcer matapos magtangkang dumaan sa EDSA busway kahit hindi otorisado. Ang dahilan ng isa sa mga nasita, escort umano sila ng VIP. At ang isa pa, nabangga ang kamay ng enforcer habang tumatakas. Saksi si Nico Wahe. May pawangwang at nakabukas pa ang blinkers ng sasakyang ito na pumasok sa EDSA busway sa may Ortigas Station kahapon. At nang parahin ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, bungad ng driver. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Nandiyan yung VIP natin. Sinawala kami dito. Sino po? Tinanong ng taga-SAIC kung sino ang VIP-ng tinutukoy. Sino po? Congresswoman ano po? Agad naman silang sinabihan, bawal ang pagdaan nila sa EDSA busway, pati ng tinutukoy nilang congresswoman. Bawal po tayo dito, sir, sa busway, sir. Wala po kasing... Oo nga, lumabas nga sila. Kala ko susunod eh. Pinatabi ang sasakyan at hiningi ng mga taga-SAIC ang lisensya ng driver. Animoy bumagal ang takbo nito nung una, pero ilang saglit pa, umarurot na ito at tumakas. Sabi na. Ilang minuto pang lumipas, dumaan naman ang isang SUV na may government plate. Pero humarurot din ito at tinamaan pa sa kamay ang isang operatiba. Nakuha ng SAIC ang plate number ng dalawang sasakyan, kaya nakikipag-ugnayan na raw sila sa LTO. Itong sasakyan, yung registered owner ng sasakyan at yung driver ay padadalhan ng show cause order ng LTO at kakausapin ng LTO kung ano ang mga nasuway na mga violations nila at yung mga karamtang penalties. Inaalam din kung talagang escort ng congresswoman ang naunang driver na tumakas. Inaalam pa yung kung sino, identity ng congresswoman, kung talagang siya ay escort, pero sinabi na ng enforcer na kahit escort siya ay hindi siya allowed na gumamit ng busway. Hindi siya kasama doon sa mga pinapayag na gumamit ng busway. Bukod sa mga bus, piling sasakyan lang ang may pahintulot na dumaan sa EDSA busway. Kabilang ang mga on-duty na ambulansya, fire truck at sasakyan ng PNP. Sa mga taga-gobyerno naman, tanging ang Pangulo, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice ang maaaring dumaan sa busway bilang bahagi ng opisyal nilang gampanin. Ang mga hindi otorisadong dadaan sa busway pwedeng pagmultahin ng hanggang 30,000 piso. Posible ring bawiin ang kanilang lisensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Seryoso raw na kinukonsidera ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sagot yan ni Duterte nang tanungin tungkol sa posibilidad ng pagtakbo sa eleksyon 2028 habang nakikipagpulong siya sa mga OFW sa Japan. Sabi rin ni Duterte, hindi na pwedeng magpatuloy ang anyay mga nangyayari ngayon. Mahirap daw na ipaintindi at mahirap ang kailangang gawin. Lalo't kailangan daw manindigan sa mga polisiya ng gobyerno para maayos ito. Pero naniniwala ang Vice-Presidente na magagawa ito kung magkakaroon ng direksyon at pagkakaisa. Sa post ng SMNI, sinabi yan ni Duterte sa isang private trip sa Japan nitong weekend kung saan binisita rin niya ang ilang grupo ng mga OFW. Bumaba ang trust ratings ng 5 pinakamataas na opisyal ng bansa batay sa survey ng Okta Research. Pero pinakamalaki ang ibinaba ni Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba ang trust rating ni Vice President Duterte ng 10 puntos. Nagtala siya ng 49% trust rating noong Nobyembre mula sa 59% noong Setyembre. At bumaba rin ang performance rating ni Duterte sa 48% mula sa 52%. Ayon sa Okta Research, ito ang pinakamababa niyang rating mula December 2023 at ito ang unang pagkakataon na parehong bumaba sa majority threshold na 50% ang kanyang performance at trust ratings. 65% naman ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre, mas mababa sa 69% noong Setyembre. At mula sa 66% na performance rating ay bumaba naman sa 64% ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tangkulin ng Pangulo nitong Nobyembre. Bumaba rin ang trust ratings nitong Nobyembre ni Senate President Francis Escudero sa 63%, House Speaker Martin Romualdez sa 58% at Chief Justice Alexander Gesmundo sa 10%. Hindi naman nagbago ang performance rating ni Escudero sa 65% habang bumaba ang kina Romualdez sa 59% at Gesmundo sa 8%.
Isinagawa ang survey nitong November 10 hanggang 16 sa 1,200 respondents na may margin of error na plus or minus 3%. Hindi lubos akalain ng mga magulang ng pinaslang na Pinay sa Slovenia na mamamatay siya sa kamay ng sariling asawa. Anila maayos silang pinakitunguhan ng Slovenia noong mga panahong tumira ito sa kanila. Saksi, si Rafi Tima. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang Vilma at Eutokio na pinatay ang kanilang panganay na si Marvel sa Slovenia at ang suspect, mismong asawa nito na 3 buwan pang tumira kasama nila sa Santa Ana, Maynila bago sila nagpunta sa Slovenia noong December 17. 3 months yun namin inaruga dyan sa bahay namin. Tapos pagdating doon, si Bindis lang yung nangyari. Hindi ko maano yung may imagine. Kasama pa nga nila ang manugang nang magdiwang si Aling Vilma ng kanyang kaarawan dito noong nakaraang taon. Pagbayaran mo yun, yung ginawa mong, pinatay mo yung anak ko, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Sana hindi mo na lang dinala yung anak ko dyan sa Slovenia. Buhay pa sana yung anak ko ngayon dito sa Pilipinas. Sa panahong narito siya sa Pilipinas, hindi raw nila kinakita ng problema ang Slovenian na ipinamamalengke sila minsan. July 2024 lang ikinasal ang mag-asawa. Sabi ko, mag-ingat ka doon dahil mag-isa ka lang. Yun lang yung huli naming usapan talaga noon. Tapos yun, niyakap din yun yung kapatid niya. Yun lang pala yung huli naming yakap nung time na yun. Maliban sa pinatay sa saksak, wala pang kumpletong detalyeng natatanggap ang pamilya kung bakit at paano pinatay ang kanilang anak. Matipid din na nakuha nila sa saglit na pakikipag-ugnayan ng kanilang manugang. Nag-chat lang sila na, sorry, pass away na daw si Marvel. Tapos yun lang, tapos di-replyan na, wala na, bigla nang nag-block na sila. Pangako naman sa kanila ng DFA kung hindi ngayong linggo, sa susunod na linggo posibleng maibalik sa Pilipinas ang labi ni Marvel. Ayon sa DFA, bagamat sinasabing may mental illness ang suspect, dapat hintayin ang kalalabasan ng investigasyon. Wala pong final findings pa. Although sinusubaybayan ng ating honorary consul doon, narinig nga natin may away. Pero siyempre napaka-disturbing naman na pagkit nag-away lang sinaksak na ng gusto. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi. Hindi raw nagbago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang tanungin siya kung may epekto ang isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi siya pabor sa pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Duterte dahil matatali lang daw nito ang Kamara at Senado. Wala rin daw itong maitutulong sa buhay ng mga Pilipino. Dennis Trillo, who? Hindi po alam ng mga nakapila sa isang mall sa Quezon City na nasa paligid pala ang bida sa papanoorin nilang pelikula. Wala po silang kamalay-malay. Nanonood sila ng Green Bones. Dito kami ngayon sa Disney. Naroon si Dennis at ang asawa niyang si Jeneline Mercado para manood din ng MMFF entries. Naisipan niya mag-video nang mapansin ang haba ng pila ng mga manonood ng Green Bones. At speaking of Green Bones, extended ng isa pang linggo sa mga sinehan ang itinanghal na 50th MMFF Best Picture. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.